Oh, ayan! Good evening mga kalaro. So, welcome to our channel. So, ayan, ginabi tayo. So, may nilakad kasi tayo ngayon buong maghapon. So, yun, itong channel natin, syempre, para to sa mga newbie, 10 years newbie, at saka yung mga gustong mag-upgrade sa pag-iibon at saka matuto pa. O, kapag hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Tapos, pinutin mo yung notification bell button para updated ka sa mga videos na ina-upload natin. At the same time, syempre, wag mo kalimutan na mag-comment para lagi kang updated. Saka para, syempre, sa algorithm nito yung channel natin. So, dito tayo sa loop natin. Sa breeder's loop naman tayo. At may papakita ko sa inyo. At saka, syempre, pag-uusapan natin yung isang topic natin ngayon. Dahil may nag-comment, yun ang gusto nyo malaman kung paano magpayaya ng tama sa mga kalapati natin. So, yun, shoutout sa mga nanonood sa atin at lagi nandyan at lagi sumusuporta, ha? Salamat sa inyo. Teka lang, papakita ko lang sa inyo at meron na tayong mga inakay na inaabangan natin. Sandali lang. Ayan. So, dito tayo ngayon. Ito yung isa sa mga inaabangan nating inakay. Ayan. So, isa sa mga inaabangan nating inakay ito, mga kalaro. So, ayan, oh. Pasensya na kayo. Gabi na kasi tayo nakapag-vlog. Ayan, oh. So, ayan. Tingnan natin yung ano niya, oh. Teka, ibaba natin para makita nyo. Ibaba natin para kita-kita nyo, oh. Oh, mga kalaro, ito yun. Ibon natin na inaabangan, oh. Naku po. Ang ganda. Yan, oh. Ito yung inaabangan nating ibon. So, ano bang bloodline nito? Ito yung ibon ni Sir Russell. Drapa. Cross. PI line. So, pakita ko sa inyo yung magulang. Ang ganda, healthy. Ayan, o, nilagyan natin MacArthur. Tapos itong isa ay NHPC. Itong isa NHPC, isa MacArthur, ARPCI. O, ito may mga puti-puti sa likod. Ito naman ay tingin ko dark check. So, ito yung huling nakuha natin kay Sir Russell na Drapa. Sabi niya, nakakross daw yun sa Drapa imported saka Drapa na local. Yung winner niya si Jinsei. Tapos yung kakross ng Drapa imported ay sabi Tacloban champion, ay Tacloban clacker ng PHA. Doon nakakross. Ayan, oh. Ayan, pilitan na rin natin yung ano nila, pero ganyan tayo maglagay ng pugaran. Salamat kay JPH Loop sa bago niyang sa sa pag itong tobacco stocks. Ayan. Ayan, yun maganda. So, nabubugaw ang mga diyan. Nabubugaw ang mga tawag dito, mga hanip at mga insekto. Babalik tayo sa taas. Ayan, medyo walang cameraman at si Mrs. busy. Marami kaming ginagawa ngayon sa bahay. Ayan. Ayan sila. So, ayan yung ito yung Drapa, yung checkered na yan, galing kay Sir Russell. Tapos, yun yung PI line natin. Mga mangingitlog na naman. Check natin mamaya. So, ayan, isa sa mga line breed natin PI line. Inbreed na PI line yan. Kinross natin, ito na yun. PI line cross Drapa. O, ayan. Naka-banded na. So, ARPCI, NHPC. Tapos may isa pa tayo. Papakita ko rin sa inyo. Yan. Ayan, mga kalaro. Ayun, mga itlog ulit. So, binastaan ko na yan ng yaya. So, mamaya, pag-usapan natin yan kung paano magpayaya. Yung itlog niya, ipapayaya natin para mabilis. Oh. Ayan, tapos ipapakita ko pa sa inyo yung isa na PI line natin, cross Drapa. O, ito. Ayan, si Big Boy. Yung tago dito si Big Boy. Laki, oh. Oh. Stock bird natin to. Pero ang magulang niyan, si Ultra, RY4 Ultra. At saka yung nanay niya, si Cindy 52. Parehas South winner. O, complete locking. Ayan, oh. Ayan yung kinalabasan nila. Tapos yung Drapa na maliit. Yung pinakamaliit na ibon na parang nakita ko. Napakaganda ng pagkakabreed. Pinsan to ni Cheryl, yung MacArthur Clack yan. O, ayan. Second MacArthur. So, ito yung naging anak nila. O. Teka, baba ako para makita natin, ha. O, ayan.
Eto, yung anak. Oh. Nilagyan ko na rin yan ng singsing. Oh. Singsing niya. Ay, NHPC pala to. NHPC din. Dalawang NHPC na superset. Ayan. Yan, ganyan nilalagay natin. Oh. Kung pwedeng gayahin yan, mga kalaro. Lagyan nyo lang ng tabako stocks, tapos basahan. Yung basahan natin, oversize. Oh. Nakuha natin yan. Ginaya natin si Sir Reggie Cruz. O, ayan. Isa lang na buhay kasi yung puti, si Big Boy, ano lang yan, first time niya magsubo. Nakita ko na lang na upakan niya yung isa. Kasi, yun nga problema, matataranta sila. Pag bigla mo para nagulat sila, so may inakay silang bagong pisa, yun, naapakan niya, sayang. So, isa lang nabuhay. Pero, ipupush na natin to magkaroon pa ng bago itlog para mas marami natin. So, yan yung bago natin experiment. Yung bloodline natin, cross sa bloodline ni Sir Russell. Yung bloodline ni Sir Russell na drapa. O, ayan. Ayan. O, ayan. Pasok ka dyan. Ayan. Ayan. Tapos yun, no? Ayan, no? O. Maliit lang yan. Drapa din yan. Galing kay Sir Russell. O, nag-golden yan. Blue bar nag-golden. Tapos, itong white grizzle natin na si Big Boy. Dalawang winner natin ang pasok dyan. So, ayan. Lockbreed dyan pala. Magkapatid yun. Pinagparis natin. O, ayan na. O, ayos na, ha? Grabe na. Ayan na. Okay. Teka ha, pagbaba ko. Pag-usapan natin. O, mga kalaro. Ayan. So, pag-uusapan natin ngayon yung topic natin kung paano magpayaya. No? Kasi ang dami nagtatanong dyan kung paano daw magpayaya. Kung paano daw pwedeng gawin. At ano daw ang magandang gawin para mabilis magpayaya. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung isa natin ni Yaya. Foster Yaya. So, B10 to B3. So, ito yung B10. Nilagay ko sa B3. Ayan, Yaya. So, yung pairing ko dito, sa B10, yung huling itlog nila, pinasa ko ngayon sa B3. Ngayon, ang sinasabi ng iba, kailangan daw mga 5 days na or medyo nakita mo na kung fertile o hindi. Ako, hindi ko ginagawa yun mga kalaro kasi ang purpose ng pagpapayaya mapabilis na maparami. So, kapag tinransfer mo, sa akin mga 2 to 3 days lang, okay na eh. Pag tinransfer mo siya, para makapangitlog agad after 10 days. So, kadalasan, pag tinanggal mo yung itlog nila, nangingitlog sila after pinakamatagal na yung 10 days. So, ayan. So, ito lahat ng mga breeders natin, pag simula ng breeding, lalagyan ko yan ng mga ibon. Mga kalaro, wala akong yaya na talaga yaya lang na ibon. Wala akong ganon. So, ang style ko sa pagpapadami at pagpaparami ng inakay, wala akong yaya na tinatawag na puro yaya lang. Wala akong ganon. So, gagaya nito. O, ito. Ito ay ang process nito Vandenbroek saka itong winner ng kapatid ng first overall sa summer race ni Adora. O yan ha. So yan, hindi naman yaya yan kasi nanganak na rin sa akin ng mga tumatapos ng karera to nakaraang taon. Naikarga ko pa ng MacArthur. Pero nagyaya sila nung anak nung Tacloban champion. Ayan o. Dalawa, teka, pakita ko sa inyo. Nagyaya sila. Ayan, nagyaya sila. Ayan, anak ng Tacloban champion yan. Naka-banded na ng panlaban. So, ganun. Mga kalaro, again, wala tayong yaya na yaya lang. So, itong mga breeder na natin ito, 30 tong butas natin, nilalagyan natin yan na talaga na pwede nating ipanlaban o may laban sa karera o yung mga testing birds natin. Ngayon, kapag nagpaparami tayo, kunwari, itong nandito sa A1, yung sa A1 natin yan, yung foundation natin, yung lagi nating pandiin natin na ibon, pagka may nakasabay siya dito sa ibang mga ibon natin, tapos mga testing lines lang yon or mas gusto natin yung mga dalawang clutch, isang clutch lang, ita-transfer lang natin yung itlog ng A1 papunta doon sa, let's say for example, B4. Kung itong B4, okay na yung nakuha ko dyan, yung A1 nilipat ko lang dyan sa B4. So,
yung mga breeders ko na nilalaban, yung mga ibon na nilalaban ko, yung mga pagkanwari, example, itong isang clutch lang gusto ko, yung mga susunod niyan, iyayaya niya na yung gusto kong marami. Ha? So, ganun yon. So, wala akong, again, ulitin ko, wala akong yaya lang na yaya. Yung iba kasi, meron parang puro yaya. Meron silang yaya lang talaga para taga-alaga ng mga ibon. Ako hindi. So, ang mangyayari, kunwari, yung A1, gusto ko 10 yung maging anak nila, so 5 clutch. Yung mga ibang breeder ko, kukuha ng kung tigi-isang clutch. Tapos yung mga susunod nila, puro yaya na from A1. So, ganun siya. Tapos, ang ginagawa ko, example, si A1, naglagay siya, si A1, may kasabay siya ng itlog, si B3 at si B4, ha? Tatanggalin ko yung itlog ni B3, lalagay ko yung itlog ni A1, tapos tatanggalin ko yung itlog ni B4. So, pag tinanggal ko yung itlog ni B4, magkasabay ulit silang maglalabas na itlog ni A1. So, magiging dalawa na agad yung nakuha mo, dalawang clutch na agad nakuha mo kay A1. So, ulitin ko lang ha, kung si A1 ang gusto mong paramihin na pairing, dapat may kasabay siyang mga itlog dito sa mga nakapares mo. Tapos yung mga nakapares mo na gusto mong maging yaya ni A1, kapag ka si B3 ng itlog na at si B4, tanggalin, dito mo ilagay yung unang itlog ni A1, tanggalin mo itlog ni B4, after 10 days, mga itlog si A1, nilalagay mo naman kay B4. So, ganun ako magpayaya. So, after nitong makompleto natin itong mga panlaban natin, magbibreed ako ng mga stocks. Ganun ang gagawin ko. So, hindi ko nakakalasin tong mga magulang ng mga panlaban din natin. So, pararamihin na natin yung bago kong pairing. Example, ito, bago kong pairing. Medyo madilim lang. Madilim nga, hindi mo baka makita nyo. Ayan. Tacloban Champion Cross, yung bago acquire kong ibon na Wikika only one. Pinagpares ko sila. So, lolo naman nito ay si Wikika. Yung magiging anak niyan, pwede ko stock, pwede ko panlaban. So, yung magiging anak nila, ipapayaya ko na dito sa mga ibon ko na iba. No? So, example, ito, pakita ko sa inyo. O, ito. Ito, nakuhanan ko na ng 2 clutch. So, yung 3rd at 4th clutch nila, yaya na. Anak na nung Tacloban Champion, lalagay ko dito. Ganun lang magpayaya, mga kalaro. Okay na? Okay na, mga kalaro. Ayun, maganda pala maganda. Okay na, mga kalaro. So, salamat sa pagtatangkilik at salamat dahil lagi kayo nanonood ng YouTube channel natin. Okay na? O mag-subscribe ka na. Okay na. Bye!